Bumili ba sila ng truck sa iyo or ano bang arrangement ninyo? Nag-down po sila ng 500,000. Ang amount po ng truck is 1.7 million. Nakahulog lang po sila ng more or less mga 3-4 na buwan. Hindi na po sila nakahulog. Ang usapan po namin, pag hindi po sila nakahulog ng 2 to 3 months, isusurrender po nila yung truck nila. Wala naman po kami deed of sale niya. Sa financing ba sila nagbabayad sa iyo? Ang nangyari kasi, Hindi, Mario. Sir Ben, sandali lang po. Kasi Hindi. Tinatanong kita anong sandali. Sagutin mo ako. Kasi nagbenta ka na walang deed of sale. Ano to? Sa loob ng 3 buwan, makinig ka, shut up at makinig ka. Ang problema, nakapangalan sa iyo eh. Ibebenta mo, pero nasa pangalan mo. Parang ikaw ang bumili, pero pera nila. Mali ang ginawa mo, Mario. Hello po, sir. Ay, Mrs., ayaw kita kausapin kung sino ka man. Si Mario lang. Wala kasi eksena. Labas ka muna. Ako po si Evelyn Alonso, taga Balasing, Santa Maria, Bulacan. At ako naman po yung asawa ni Evelyn na si Michael Alonso at taga Balasing, Santa Maria, Bulacan. May ahente po na nagsabi sa amin na may truck daw, kaya binili po namin ito pinunta namin ito kay Mario Natividad. Tapos nagkausap po kami na bilhin to at magdaw kami ng kalating milyon. Tapos po, nakabayad po kami ng 9 months. After po noon, hindi na pa kami nakabayad, mga halos kulang 6 months, hindi na kami nakabayad. April po, nagbigay po kami ng 40,000 na yung pong usapan namin. Bali, binatak po ito ng Asia Link. April 2024 po. After po noon, pagkabatak ng Asia Link, tapos driver ni Mario ang kumuha. Tapos po noon, mga after 2 weeks, nalaman ko na lang sa mga mekaniko na nandun yung truck. Gusto ko po sana namin maibalik yung pera na ibinayad namin. Total, nasa kanya po yung truck. Para po sa pag-aaral ng anak po namin talaga po yung pera. Sana po matulungan kami ni Sir Ben. Hinulog po namin. Sana po maibalik sa amin. Yung kayong ginawa po ni Ka Mario na yon, parang intentional. Kasi po, after 2 weeks, tinuro niya sa Asia Link sa amin. Tapos after 2 weeks, tinubos naman niya. Okay. Pasilip to. Okay? And then, bisitahin ng inspector ng City Hall ng Santa Maria. If not, akong bibisita rito. You get what I'm saying? Bumili ka ng truck. Pagkatapos, ang pagbili nyo, i-assemble niya. Nung na-assemble niya, ano nangyari? Bakit hinatak? Kung bayad ba to? Or baka naman, nasa financing pa ang papel nito? Nag-down na po ako ng kalahati. Nag-down ka ng kalahati. Meron ba kayong sales contract? Pumirma lang po siya na ito po yung katunayan na nagbigay po kami ng 500,000. Para saan tapos yung po, 500,000 na yun? pinaka-down payment po, tapos po ang monthlyhan po niya, 66,500. O ba hinatak? Nagmintis po kami May ilang kasi buwan kayo nagmintis? nasa 3 lang naman po. So, ang naghatak ng truck ninyo, financing. Financing na po. After 3 months o 4 months, Sinanla niya. sinanla niya po yun habang binenta niya sa amin. Sa linyang telepono, nakikinig si Mario Natividad. Mario Natividad, magandang umaga sa iyo, Mario. Mario, ano bang narereklamo rito at nag-down sa'yo ng 500? ang nangyari po dyan, sir. Mario, sandali muna. Iwanan ko lang po. Mario, pakinggan mo muna ako. Apo. Bumili ba sila ng truck sa iyo or ano bang arrangement ninyo? Nag-down po sila ng 500,000. Ang amount po ng truck is 1.7 million. Naghuhulog po sila ng buwan-buwan. Nakahulog lang po sila ng more or less mga 3-4 na buwan. Hindi na po sila nakahulog. Ang usapan po namin, pag hindi po sila nakahulog ng 2 to 3 months, isusurrender po nila yung truck nila. Dahil hindi po sila naghuhulog. Wala naman po kami deed of sale niya. So, wala kayong deed of sale. Wala po. So, paano? Lang po na pag nabayaran po nila, doon lang po magkakaroon ng deed of sale. Well, teka muna. Ano yung 500,000? A down payment lang po. Sa unit po ng dump truck. Anong nakasulat doon? Na Hindi, ano nakasulat? Kasi nagbigay sa'yo ng 500,000 pagkatapos para saan yon? Para sa dump truck. Apo, yung Dapat naglagay ka muna ng kondisyon. Naglagay ka ng kasulatan na itong dump truck na to. Pakinggan mo muna ako, Mario. Sa susunod, gagawa ka ng ganitong klaseng transaction, medyo hindi maganda. The next time, kung ikay magbebenta, maging diretso ka na nagbebenta ka ng truck na may kondisyon, itong 1.7 million babayaran niya sa financing. Tama? Mario, sa financing o sa iyo? Sir Ben, sandali lang po. Kasi Hindi. Tinatanong kita anong sandali. Sagutin mo ako. Sayang oras natin. Apo. Sa financing ba sila nagbabayad sa iyo? ang nangyari kasi, Hindi. Mario, oo. Sa financing, hindi po sa akin. Kasi nagbenta ka na walang deed of sale. Ano to? Ako nag-iimbestiga para magkaroon ng linaw. Hindi tayo pwede magtalo. Ako yung parang referee dito.
Ang gusto kong sabihin sa'yo, huwag kang tatawa kasi pwede kitang bisitahin dyan eh. Simple lang naman ang aking sasabihin sa'yo. The next time, pag ganitong klaseng transaction, be clear na ito'y ibinebenta ko sa iyo sa halagang 1.7 million, nag-down ka ng 500,000, therefore may utang ka pa ng 1.2 million. Sa loob ng 3 buwan, makinig ka, shut up at makinig ka. Sasabihin mo yung terms of financing at monthly payment na babayaran nila. Ang problema, nakapangalan sa iyo eh. Ba't nakapangalan sa iyo, hindi nakapangalan sa kanila? Opo. Bakit nakapangalan sa iyo, hindi nakapangalan sa kanila? Mali ang ginawa mo, Mario. Patuturing kong mali mo, ano? May mali ka rito. Kahit sino makikinig sa atin. When you do a business like this, na parang ikaw, yung sinasabi ritong kay financing o dealer ka, gumagawa ka ng truck, pagkatapos dump truck, ibebenta mo, pero nasa pangalan mo. Parang ikaw ang bumili, pero pera nila. Kaya tinatanong kita, sinong financing ginagamit mo? Nag-iimbestiga na ako, ha? Hindi ako nakikinig sa sumbong mo, iniimbestigahan na kita sa ere para dito sa mga taong lumapit sa amin. Nakikinig ka ba yan, Mario? Gusto kong sabihin sa iyo, may mali ang ginawa mo. Wala kayong kontrata. Tsaka titingnan ko ang business permit mo. Kasi may agrabyado rito, Mario. Hello po, sir. Ay, Mrs., ayaw kita kausapin kung sino ka man. Si Mario lang. Wala ka sa eksena. Labas ka muna. Sino ka? Asawa po. Wala akong pakialam. Si Mario yung narareklamo. Pag tinawag, pag medyo... Huwag ka munang umentra, Mrs., ha? Mrs., please lang, ha? Hindi kita binabastos. Sir. Okay. Mario, ikaw kinakausap ko, pinapasa mo sa Mrs. mo. Hindi, kasi ito, sila o yung may kontrata nung gumawa po ng kontrata. Sinong gumawa ng kontrata? Yung misis ko po. Abay, teka muna. Abogado ba, Mrs. mo? Well, yan bang kontrata na yan, nakanotarize? Ay, hindi po. Abay, teka muna, hindi kontrata yan. Pero Ang kontrata, makinig ka, ang kontrata para maligay, ito'y maging legal na kontrata. Para kung sakali magka-leche-leche, magiging basihan ang kontrata na yan, kung sakali hindi kayo magkasundo, may korte tayong pipiliin kung saan pupunta. Ngayon, misis mo nagmamarunong na hindi naman tamang ginagawa, ay teka muna, masisilip ko kayo. Anong pinanghahawakan ninyo? Kung pinipirmahan niya Pinipermahan yan, ha? na pag nagbayad po ako 66,500, Mario, ikaw ba'y legal na negosyante? May lisensya ka ba dyan? May ano ka ba? Business permit ka ba sa ginagawa mo? Anong negosyo mo? Ano ang negosyo mo? Ano ang negosyo mo? services lang po yun. Ano ang negosyo mo? Pakiulit. Nag-hauling lang po ako ng mga panambak. Nag-hauling ka ng panamba. So, Ganun lang. meron ka bang karapatan magnegosyo na mag-assemble ng dump truck? Ay, ano po yan? Pang sariling gamit lang ho. Okay, sandali. Pansariling gamit. Sandali. Alam mo ba, pag gumagawa ka ng truck, hindi ka basta-basta magpapabricate o gagawa ng truck na hindi mo dinadaan sa tamang proseso. Kaligtasan ng sinasabing ng bumibili sa'yo. Ngayon, itong sa BPLO na Santa Maria, Bulacan, kinakailangan masilip ka kasi unang-una may nakikita kami sa'yo. Pag nagnegosyo ka, importante may business permit ka. Kasi, ang pangalan mo, JC Trading Services. Trading ka. Ano tong truck na ginagawa mo? Ito ba'y may lisensya? Mga nabibili ko lang po tapos pipinturahan ko. Parang buy and sell lang po yun. So buy and sell ka. So, itong ginagawa mo, puro mga junkyard tong sa nakikita namin ngayon. Sigurado ka ba, yung mga papeles nito cleared? Eh, okay naman po. Hindi, sandali. Meron bang may clearance ba to sa LTO tsaka sa LTFRB? Meron po. Sigurado ka? Siguraduhin mo ligtas yan. Hindi siya mapanganib doon sa mga bumibili dahil lang galing sa iyo eh. Siguraduhin mo na hindi yan chop-chop, hindi yan nakaw. Kasi baka magkaroon tayo ng problema dyan pag nalaman yan ng highway patrol. Kumakain ka na ba dyan? Mabuti ka ba? Kumakain ka? Ako gutom pa eh. Sumagot ka na maayos. Kaya kayo narereklamo kasi una, nagdinegosyo ka, nagbebenta ka, tumanggap ka ng 500,000, may resibo ba kayo? Wala. Importante, pag ang tumanggap ka ng 500,000, kumikita ka dyan sa negosyo mo, dapat alam ng City Hall yan. Kasi dyan ka itatax nila sa mga kinikita mo. Gumagawa ka ng negosyo na hindi naman malinaw dito, pati sa BIR. Maliit ka lang na negosyante, umayos ka. Kasi inarereklamo ka ngayon. O ngayon, tanong, sino ang humila ng truck nitong mga binili sa'yo? Ikaw, pinahila mo, or financing? Hindi, ano yan? Sino ang humila? Ikaw o financing? Yan. Financing po, Asia Link. Pero nasa pangalan mo. Bakit hindi sa pangalan nila? Kasi hindi pa nga ho sila. Hindi, sila bumili sa iyo eh. Bakit parang Asia Link sa pangalan mo? Paano pag nabayaran na to, tapos wala naman kayong kasulatan-kasunduan, 1, 2, 3 mo sila, dahil wala silang pinanghahawakan eh. Pwede mo silang linlangin, pwede mo silang lokohin eh. Magiging modus yung ginagawa mo.
Mirno, head ng BPLO Santa Maria, Bulacan. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Mirna. Hello po, sir. Magandang umaga po. Ano bang dito, ma'am, sa atin lang, may lisensya ba to? Sitong JC Trading Services? Sir, bali po sa record namin, wala po kaming matrace na record. Ay, Kaya hindi po. bisitahin nyo na to. Tapos unang-una, Yes, sir. imbitahin nyo mag-asawa na to. At saka nagkakaroon sila ng negosyo dyan sa loob ng inyong syudad na hindi nyo nalalaman. Oy, ganito. Mario, nandiyan ka ba, Mario? Opo. Ayan, dyan may misis mo. Gusto ba ng misis mong sumagot? Pasagutin mo ngayon. Sige, akin na. Akin na misis mo, kakausapin ko. Total, kanina umi-entra atribida eh. Hello po, sir. Pwede po bang Oh, Mirna, okay. Mrs., anong pangalan mo, Mrs.? Luis Luis, ganito ano? Siguro pumunta kayo sa BPLO kasi kung hindi, sasamahan namin mga ito, para pagtawagin kayo. Nag-ooperate kayo ng illegal, wala kayong business permit. Pagkatapos ito, nangyari, wala kayong mga kontrata, nagbebenta kayo. Pero sa pangalan ninyo. Medyo may kunting problema tayo rito. po. Pwede po pakinggan nyo rin po yung side namin. Okay, go ahead, Luis. Okay po, sir. Ganito, February po, 2023, bumili sila sa amin ng dump truck. Mayroon po kaming sales agreement, pero hindi po notarized. Tapos, nagbabayad po sila ng March, April, May. Nakabayad po sila. Then, nung sumasablay-sablay na po, nakalagay din po dyan sa contract na May kontrata ba kayo pinanghahawakan? Wala daw silang kontratang pinanghahawakan. nako, baka ho tinatago nila. Pero Sandali muna. Ma'am Mirna, bago tayo magpapatuloy, narinig nyo? Nagninegosyo sila, walang business permit. Yes, sir. Narinig ko po. Pakisabi na lang kung anong gusto nyo sabihin, Ma'am Mirna. Ang process po kasi natin, sir, kailangan bawat negosyo po na ino-operate, kailangan po ay may kakulang dokumento na sinisecure po dito sa ating LGU. So, lumalabas po na nag-ooperate po ng negosyo na wala pong kaukulang dokumento. Ayan, narinig mo, sige, nandiyan ka ba? Narinig mo, Luis? Hello? Opo, meron po kaming permit kaso nag-expire lang po nito ngayong 2024. Tijan Trading Services po. Ano daw? Ano pangalan? Tijan Trading Services po. Ma'am Mirna, nag-expire lang daw ngayon 2024. Parang sinasabi lang may business permit daw sila. Sir, base sa record po namin, nag-apply po sila ng permit year 2019 as new. One time lang po, hindi na po siya na-renew. Okay, yan. Sagutin mo, Luis. 2019 pa. Ano na tayo ngayon? 2024 na. Opo, ang meron po kasi kami, DTI po. Sandali, ano? Eto na naman. Bago ka mag-DTI, mag-ano ka muna sa LG ninyo. Department of Trade and Industry. Iba yan. Ang problema natin dito, kumuha kayo ng 500,000 dito, wala kayong kaukulang kontrata. Naintindihan mo? Explain ko lang po. Hindi na, wag ka na mag-explain. Attorney Batas Mauricio, anong dapat sabihin mo rito sa nagmamay-ari na narareklamo ngayon dahil parang kumuha ng 500,000 tapos hinatak yung truck na wala naman silang kontrata, kawawa naman itong nagrereklamo. Well, nakikita po natin ang paglabag dito sa karapatan po nitong mga nakabili. Sa kasalukuyang panahon po kasi, itong ganitong klase ng mga problema, kakailanganin pong suriin yung pong kanilang pinagkasunduan. Kung meron po silang nakasulat na kontrata, Wala. kailangan pong alamin. Wala lang, nagbabayad lang sila tapos lista-lista lang, tapos walang business permit. Ano pong nakikita ninyo ngayon dito? Abay, napakalaking paglabag po dyan. Ang laki po ng halaga, ginobentul po nung pinagbibiling trust. I-down payment po ng kalahating milyon na. Pagkatapos walang business permit, ay lalong hindi po nagbabayad ng busyan Ayan. sa munisipyo at sa BIR, ginobentul po. Patay. Yun ang problema nilang malaki. Anong parusa niya kapag napatunayan? Napakabigat po. Ito lang pong tax evasion na to. Sabi, parusa't pagkakabilang ko po, ang tawag po ng batas dyan ay prison mayor, which is actually 12 years and 1 day to 20 years. Sige, attorney, naging malinaw na para marinig na itong mga mag-asawang inarereklamo at nakikinig din sa atin si BPLO ng Santa Maria, Bulacan. Anong gagawin niyo, ma'am? Sir, sige po, aksyonan po namin yan. Pupuntahan po namin yung area kung saan po yung location ng business para po ma-issuehan po namin sila ng notice of violation. Okay, sige ma'am. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Attorney Batas, Okay maraming po, sir. salamat din. Maraming salamat po. Magandang araw pong muli. Doon sa mag-asawa, Luis at saka Mario, kumanda na kayo, umayos na kayo. In the meantime, gumawa kayo ng tama. Magkikita tayo, hindi pa tapos. Kaya ganito na lang, ganito muna. Sila po nagbabayad. Sa munisipyo muna tayo mag-uusap kasi una, Luis. Wala pong problema. Luis, hey, may problema kayo. Pag napatunayan, makukulong kayo dyan. Paparusa na yan, okay? So, hindi pa tayo tapos. Abangan! Ito po, nag-iisang pampasang sumbungan, investigahan. Well, di lang po investigahan. Talagang, nag-iimbestiga po kami rito. Sinusuri po natin dito. Nag-iisang pampasang sumbungan, may tatak, bitan. Ilalabang ka, di ka iiwan. Pag nasa tama ka, ganyan ang ginagawa namin. Natatama sa batas. Ayan po, ako po si Ben, si Bitag. Ito po yung hashtag, ipabitag mo.